Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na pagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ng trabaho at kabuhayan kasabay ng pagsuporta din sa mga maliliit na manggagawa. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang komitment ng pamahalaan para sa pagbibigay ng trabaho para sa mga Pilipino. Ang pagtiyak ay ginawa ng Pangulo maging sa kampanya ng alyansa na kung saan kasama ang pagbibigay ng hanap buhay saan ay pagsisikapan ng mga pambato ng administrasyon sa Senado. Ayon sa Pangulo, hindi kailangang umasa sa mga iligal na operasyon kagaya ng POGO para makapagbigay ng hanap buhay sa mamamayan. Sinabi ng Chief Executive na ang pamamayagpag ng POGO ay nagsilbi lamang na pugad ng krimen at karahasan. Ang solusyon, sabi ng punong ekutibo, ay tunay na trabaho at kabuhayan para sa mga Pilipino. Kasama na din dagdag ng punong ekutibo ang patuloy na suporta sa maliliit na mga manggagawa, sa maliliit na mga magsasaka at mangingisda na anyay ginagawa naman ng pamahalaan. Ang solusyon po ay tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa maliliit na manggagawa, sa maliliit na mga ating mga magsasaka at mangingisda. Nito lamang nakaraang Biyernes ay dinala ng pamahalaan ang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas sa Camarines Sur na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Dito ay binuksan ang job opportunity sa may 3,000 assistance to individuals in crisis situation beneficiaries. 2,500 trabaho ang binuksan sa nabagit na job fair na kung saan ang mga job openings ay nasa linya ng administrative and support services, construction, wholesale and retail. Ayon kay Pangulong Marcos, ipagpapatuloy ng pamahalaan na dalhin sa taong bayan ang hanap buhay para magkaroon ng magandang trabaho. Ang mga hanggang ngayon ay patuloy na naghahanap ng mapagkakakitaan. Malaking pagkakataon po ito na dinadala namin sa taong bayan para naman magkaroon ng magandang trabaho ang ating mga ang hindi pa nakakahanap ng trabaho. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.